Sobrang gusto ng tatay na umalis kami. Ayaw na niya akong pakinggan. Tinatanong ko lang naman kung ano bang rason niya. Bakit pa siya nagmamadali na umalis kami agad-agad? Ayaw naman niya akong sagutin. Baka nabigla lang kasi si Magdado. Yung papabayaan mo na lang isa siya. Paano ko papagayaan? Wala nang oras. Sa Sabado na niya gustong umalis kami. Bakit naman gano'n? Ngayon pa lang tayo nagkakasama. Yun, Silver. Ang dami-dami pang problema dito na hindi pa naaayos. Pero si tatay, parang wala na lang pakialam. Basta gusto niya umalis kami. Tatalikuran na lang namin lahat. Hindi naman ganun si tatay eh. Responsable si tatay. Papaglaban namin kung ano yung tama. Hindi kami sumusuko sa laban. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya ngayon eh. Paano? Hindi mo ayos din lahat, ha? Dito lang ako. Dito lang ako. Hindi kita papabayaan. Silver, Princess, Vic. May problema ba? Wala bro. May pinag-usapan lang kami. Nabuksan ko na yung phone. Kinalikot ko yung mga old messages. Tapos hinahanap ko yung exact date kung kailan kinidnap si Baby. May isang particular message na sobrang kaduda-duda talaga. Tingnan nyo. Teka. Ang tinutukoy niya ba si Libby? Walang kidnapping na nangyari. Sinadya yung pag-pick up ni Libby. Ano nagaling yung messages na yan? Kanino pa? E di sa kasabot nakikitain natin. May plano na ako kung paano natin huhulihin yung kasabot ni Libby. Gagamitin natin itong cellphone na to, tapos imi-message natin. Teka. Mapapanggap ka na ikaw yung lalaki may-ari ng van? Ganun na nga. Tatakutin natin siya. Nakikipagkita tayo. Para ma-expose na siya. Justin, hindi ba tayo mapapahamak sa gagawin mo? Baka delikado talaga yung mga tao na yun. Sana matuto na tayo sa nangyari kahapon. Mag-iingat naman tayo, Princess. Kaso, kailangan na natin kasi talaga gawin to bago pa tayo matunugan ng mga kasabwat. Pero may point si Justin. Mas matatahimik ka. Pati na rin siguro sa Magdad, pag nalaman na natin kung sino kasama ni Libby. Isa pa, mapapakulong na natin yung taong gumawa ng gulong ito. Yung mga threat sa inyo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gulong-gulo na ako. Magkasagutan kami ni Princess kagabi. Tama ka nga. This is ang ayon doon sa desisyon ko. Eh, ikaw man ang lumagay sa katayuan niya. Mahirap talaga yung basta lang aalis. At iwanan lahat ng mga bagay na nakasanayan na niya. Pero hindi lang naman yun yung dahilan eh. Marami siyang gustong malaman tungkol sa akin, pati kay Divina. Alam niya rin na kaya ako nagkakaganito dahil kay Divina. Dahil ayaw mong malaman niya ang totoo na si Divina ang nanay niya. Hindi ko kaya, Benak, naaawa ako kay Princess eh. Eh, mas kaawa-awa siya kung ipagkakait mo ang totoo. Sigurado ako mapapahamak lang siya eh. Mapapahamak lang si Princess pag nalaman yung si Divina ang tulay niyang ina. Hindi tayo pwedeng mapisto. Why, Mom? Yung tita Jenny mo. Mina-blackmail siya nung pinagkuhaan natin ng van para sa kidnapping mo. What? So, paano na yun, Mommy? Hindi dapat madawit ang pangalan ko sa kidnapping mo.
Hindi ako pwede masira kay Raymond. Libby, hindi ko kakayanin kung mawala siya. Ngayon pa ba? Kung kailan naaagaw ko na siya kay Charlene? Hindi pwede ngayon. Anong gagawin ko? Isang oras na tayo naghihintay, oh. Narating pa kaya yun? Kinakatakutan ko lang, baka natunugan tayo. Eh kung i-message kayo natin ulit. Si Ma'am Jenny? Tauhan na ni Miss Davina yan eh. Siya ang kasabot ni Libby. Hindi na nga alamin natin. Oh, andito na ako. Asan ka? Dala ko na yung pera. Hello? Tay, Siguro nga naging madalos-dalos ako kagabi. Sensama na ako na, ha? ayos lang po yun, Tay. Ang importante po mapag-usapan natin. Pero hindi pa rin magbabago yung pasya ko, ha? Kailangan pa rin natin umalis. Pero, Tay, paano po kung may nalaman kami ni Xavier at Justin tungkol sa fake kidnapping ni Libby? Pero tapos na yung kaso nyo. Kalaya na si Pusoy, inamin na ni Libby yung gawa-gawa niya kidnapping. Pero, Tay, may kasabwat po si Libby. May mga tao po sa likod ng ginawa niya na dapat managot. Tay, si Libby, opo, kung napatawad natin siya, yung mga kasabwat niya dapat silang managot ay hindi sila dapat makatakas ng basta-basta lang. At yung isa po sa kanila, yun yung nanuhol sa polis para ipabugbog si Kuya Pusoy para ituro ko na mastermind ng kidnapping. Tay, mali yun! Teka, sandali, sino bang kasabat yung tinutukoy mo? Tay, sina Ma'am Jenny po at posibleng sangkot din si Ma'am Divina. Hindi po ba sabi niyo masamang tao si Miss Divina? Diba ayaw mo tigilan si Divina? Pinagsabihan na kita eh. Pero Tay, hindi ba kayo naku-curious kung bakit niya yung ginagawa? Kaya pahamak mo pa yung iniisip mo. Mayaman si Divina. Wala tayong laban sa kanya. Tay, yun na nga eh. Mayaman at makapangyarihan po si Miss Divina. Bakit naman po siya magbibigay ng oras para makisali sa gulo namin ni Libby? Anong mapapala niya? Hindi ba, Tay? Tay, ang naiisip ko, may mas malalim na dahilan kung bakit siya nakikisawsaw sa gulo namin ni Libby. Ano pinagsasabi mo? Pwede ba tigilan mo yan, ha? Makinig ka na lang sa akin. Sumunod ka na lang sa akin. Maniwala ka sa akin. Tay, bakit po ba ayaw niyo akong pagkatiwalaan? Bakit ayaw niyo po akong suportahan sa gusto kong gawin? Dahil hindi mo alam eh. Wala kang alam. Tay, edi sabihin niyo sa akin kung ano yun. May dapat pa po ba akong malaman? Tay, di ba kayo po ang nagturo sa akin na dapat ipaglaban natin kung ano yung tama? Bakit po ngayon nagbago na kayo? Tay, meron ba kayong kinakatakutan? Ano po bang meron kay Miss Divina at ganyan kayo lagi mag-react pag siya yung pinag-uusapan natin? Ano po bang alam niyo tungkol sa kanya? Dahil masamang tao si Divina. Yun lang ang kailangan mo malaman tungkol sa kanya. Yung teorya mo, tigilan mo na yan. Walang pupuntahan yan. Tay, walang pupuntahan o may iniiwasan kayo? Iniiwasan. Tay, noon ko pa kasi nahahalata eh. Kapag si Miss Divina na po yung pinag-uusapan natin, iwas na iwas kayo. Ano pinagsasabi mo? Kagaya po nito, Tay. Nung nakita po to ni Miss Divina, tinatanong niya po ako tungkol dito. Na para bang may alam siya tungkol sa nakaraan ko, Tay, tungkol sa buhay natin. Tsaka, Tay,
pinagdududahan niyo rin kung tatay ko po ba talaga kayo. Na totoo naman po, tay, inampon niyo lang ako. Pero bakit parang may alam siya? Importante pa ba yan? Tay, importante po to sa akin dahil gusto kong malaman yung totoo. Princess, ano pa ba naman? Ano katotohanan ang gusto mong malaman? Eh, gusto ko pong malaman kung sinong totoo kong nanay. Baka may alam si Miss Divina. Wala. Wala siyang alam. Sorry po, tay, ah. Pero hindi ako matatahimik hanggat hindi ko alam kung ano yung alam ni Miss Divina. Sorry po, tay, pero hindi ko muna kayo susundin ngayon. Gagawin ko kung ano yung tingin kong tama. Princess! Princess, saan ka pupunta? Miss Divina, ano ba talaga ang kinalaman mo sa buhay namin? Dati pa po kayo magkakilala? Magkatrabaho kami noon. At nung nasa kulungan ako, nagkita kami sa kulungan. At nung buntis ako, buntis din siya. At sabay kaming nanganak. Si Ma'am Charlene, baka may alam siya. Hello? Hello, Princess. Hello po, Ma'am Charlene. Nasaan po kayo? Nandito ako sa shop. Bakit? Pupuntahan ko po kayo. Gusto ko po sana kayong makausap. Tungkol saan? Tungkol po kay Miss Divina. May nalaman po kami tungkol sa kanya. Naalala ko po kasi nabanggit niyo po sa akin nun. Magkasama po kayong nakulong nun sa city jail. Tapos, sabay din po kayong nanganak sa loob, di ba? Oo, tama ka. Bakit? Ano bang nalaman mo tungkol kay Divina? May nagawa ba siyang hindi maganda? Princess? Ma'am Charlene. I'm glad to see you. Ako rin po, Ma'am Charlene. Namiss ko po kayo. Dami na nangyayari. Oo nga po eh. Ano ba itong sasabihin mo sa akin tungkol kay Divina? Nalaman po namin na may kasabwat si Libby dun sa kidnapping prank niya. Tingin po namin yung kasabwat niyang yun ang nagsulsul din po sa kanya para magawa niya yung mga nagawa niya. Pati na rin po yung panunuhol dun sa polis na nag-utos kay Kuya Pusoy na ituro ako as mastermind ng kidnapping. Sinong kasabot? Si Ma'am Jenny po. Jenny? Ito ba yung babaeng laging kasama ni Divina? Opo, yung pinsan po niya. Pero paano siya naging kasabwat ni Libby? Anong mapapala niya? Not unless kasabwat din niya si Divina? Yun ba yung gusto mo sabihin sa akin? Opo, Ma'am Charlene, yun po yung naiisip namin. Pero sana mali po yung hinala namin. Pero lagi rin po kasi nababanggit ni tatay na masamang tao po si Divina eh. Kaya tingin ko po may kinalaman po talaga siya. Hayop talaga tong babaeng to. Hindi na talaga siya tumitigil sa kasamaan niya. Ma'am Charlene, may isa pa pong malaking bagay tungkol kay Miss Divina na gumugulo po sa akin. Minsan po siyang pumunta sa bahay tapos nakita niya po to. Gusto mo ba basahan kita ng story? Saglit lang ha. Ito. Sa'yo na to, ah. Be the princess that you are destined to be.
Paano mo nakuha to? I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Please try again later. Naka-off yung phone niya. Ano po ba nangyari sa pag-uusap niyo po? Nagkasagutan kasi kami. Pero marami siyang gustong alamin tungkol kay Divina. Eh baka naman dumiretso na siya sa pulis. Pero malabo hong mangyari yun. Hindi kikilos si Princess nang hindi kami kasama ni Justin. Saan pupunta yun? Sino bang pwede niya lapitan? Kanina po, Tay. Nakita niya po to. Tapos panay po yung tanong niya sa akin tungkol dito. Saan daw po nanggaling yung libro na to? Bakit daw po nasa akin? Ano magtitiwala sa kanya, ha? Naalala ko po yung nasabi sa akin ni Ma'am Charlene. Sabay daw po silang nanganak sa loob ng kulungan na ni Miss Divina. Si Sherlyn. Baka na kay Sherlyn. Baka doon siya nagpunta. Tara, Tara na po. para manggagawa. Dahan lang. Paano mo nakuha to? Alam niyo rin po yung tungkol dyan? Oo. Hindi ko makakalimutan to. Saan mo to nakuha? Binigay po yan sa akin ni Tatay. Nabanggit niya po sa akin na siya po yung warden nung nakulong po kayo. Ano pang sabi ng tatay mo tungkol dito? Sa anak nga raw po yan ni Miss Divina. Pero iniwan po niya nung nakalaya siya, kaya sa akin na lang po binigay ni Tatay yan. Ano kayang nangyari sa anak ni Divina? Ni ayaw niyang banggitin. Ni minsan hindi na pag-usapan. Ganyan din po si Tatay sa akin. Iniiwasan po niya na pag-usapan namin si Miss Divina. Eh gusto ko rin naman pong malaman yung totoo. Basta alamin natin. Pupuntahan natin siya para matapos sa tong kasamaan niya. Kukunin ko lang yung bag ko. Ate, saan ka pupunta? Susugurin si Divina para magkaalaman na at ma-expose na yung kasamaan niya. At gigil na ako putulin yung sungay niya. Teka, ate! Halika na. Princess! Ate! 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 Ate, baka makagawa ka na hindi maganda doon. Hindi ko na ito mapapalagpas, Mimi. Ha? Matapos ang malaman ko at yung mga tanong ni Princess? Ate, basta huwag ka gagawa ng pagsisisihan mo, please. Ginamit niya yung anak ko laban sa akin. Nagkasira-sira kaming lahat ng dahil sa kanya. Marami siyang dapat ipaliwanag. Princess, ikaw na bahala kay ate, ha? Message mo ko pag Sige nandun po. na kayo. Opo, okay? Ma'am Charlene, ayoko po sanang may mangyaring masama sa inyo. Huwag kang mag-alala. Kaya ko nang humarap sa kasamaang ng babaeng yun. Tagal na ako nagigigil sa kanya. Kung alam mo lang kung anong pinaggagawa niya, punong-puno na ako. Pero bakit po pati dun sa anak niya, curious din po kayo? Ang cute mo naman, baby girl. Mukha kang angel. Kung pwede lang sana kitang kunin. Sana maging mabait na si Divina ngayong nanay na siya. Natatakot kasi ako sa maging buhay mo na kasama siya. Di bale, ako na muna ang mag-aalaga sa'yo ngayon. Hi, baby girl. Sa'yo na to, ah. Be the princess that you are destined to be. Nung nakulong ako, nahawakan ko, niyakap, nalagaan ko yung batang yun. Awang-awa ako sa kanya kasi walang pakialam sa kanya si Divina. Pakiramdam ko, I owe something to that child. Na sana pinagtanggol ko siya sa sarili niyang ina. Sana may nagawa ako pero wala. At nung nagkahiwalay na kami, hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya. Ngayon, aalamin ko kay Divina. Napakabuti niyo po, Ma'am Charlene. Kahit hindi niya po anak yung bata, nagkaroon din po kayo ng concern para sa kanya. Kahit sino mag-aalala. Lalo na kung ganun kawalang hiya yung nanay niya.